Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Chris. Walang eksaktong taon. Anahawan, Leyte. Nang mga panahong ito, ayon kay Chris, bata pa lamang ay palagi na itong sinasabihan ng ama na nagngangalang sa Dul. May hindi kilalang tao na gumagala sa kabukiran ng lugar, naubod ng misteryo. Isang magandang babae, bali-balitang diwata. Madalas itong nagpapakita tuwing mahal na araw. Ayon sa mga nakasaksi, buong akala nila ay residente lamang ito sa lugar. Kaso nga lang, nang alamin nila ang tahanan, wala ni isang bakas na matagpuan. Nakakatawag pansin ang kagandahan nito. Napakakinis ng balat, balingkinitan ang katawan, at maganda ang hugis na mukha. Malamlam ang mga mata dahil sa tangos ng ilong. Morena na parang anak ng napakayamang tao. Ang nakakamangha, sa tuwing nagpapakita ang babae, maraming nagkalat na iba't ibang mutya sa lugar. Kagaya ng saging, kabal na omo, salagubang, kambal na kawayan, trabungko, bubuyog at iba pa. Kaya naman, naging matunog lalo ang pangalan ng babae. Kada mahal na araw, dinadayo ito ng mga bihasa. Nagkakarga at naghahanap naman ng mutya ang iba. Isa na dito si Tatay Sadul. Sa katunayan, nakakuha ng 3 malakas na tangan ang ama. Isa na dito ang tungkod ng duwende, omo, at bungo ng paniki na may 3 mata. Ayon pa sa tatay ni Chris, malakas itong proteksyon sa negatibong enerhiya. Hindi basta nababasag, kontra sa mangkukulam, engkanto, aswang at higit sa lahat, kayang makita ang nakatago sa likod ng sabulag. Base sa mga katangian ng panike, kahit bulag ang mga mata nito, nakakalipad ng malaya at ni minsan ay hindi nagmimintis. Una, sinubok niya ang gamit sa hiwalay na proseso. Nilagay niya sa pulang panyo, sinulatan ng orasyong pambasag. Sinabit ito sa tabla, pinaputukan ng baril. Ngunit nakakapagtakang hindi man lamang natamaan ang panyo kahit malapitan na ang pagputok. Ikalawa, binabad niya ito sa langis, ipinahid sa katawan at sinuot bilang kwintas. Nagpataga si Tatay Sadul, ngunit nang akma na ang pagtaga, bumigat ng lampas 100 kilo ang itak. May nakapagpayo pang itarak sa lupa ang itak, ngunit ganun pa din, hindi na mabuhat ang patalim. Kaya naman, nagpasya ang mga ito na gumamit ng baril. Naroon pa si Chris na mga panahong yun. Tumanggi siya na barilin ang tatay. Natatakot ito na baka tamaan at hindi tumalab ang tangan. Pero, mangyayari yan, anak, kapag wala kang tiwala sa tangan mo. Palagi mong tatandaan, dapat matindi ang tiwala at pananampalataya mo sa gamit. Kahinaan ng gamit ang hindi paniniwala dito. Sa oras na mawalan ka ng tiwala, hihiwalay ang lakas ng gamit sa katawan mo.
Kaya sige, ituloy mo lang yan pare. Napakaliit naman yata niyan. Wala bang mas mahaba? Wika ni Tatay Sadul. Sinabihan pa mismo ng ama ang may hawak ng baril na nagngangalang Tabor. Napuruhan siya sa dibdib. Isang di pa lang ang layo. Maniwala man kayo sa hindi. Pagkalabit ng gatilyo, hindi pumutok ang baril. Ilang beses pa itong kinalabit. Pero hindi talaga pumutok. Ngunit pumutok naman nung itutok sa puno. Lahat ng nanonood sa lugar, kitang-kita ang pagkamangha at kilabot sa muka. Malademonyo ang tanga ni Tatay Sadul. Nabati ang atensyon ng ama. Kaya dali-dali niyang tinanggal ang kwintas na ulo ng paniki at pinahawak kay Chris. Sinabi nitong wala na sa kanya ang gamit at titignan niya kung ang langis ba na pinaglubluban na pinahid sa katawan ay uubra din. Dito na humarang si Chris. Sinabi ng binata na nahihibang na ang ama. Protektado man ang tangan, pero baka iba na kung nakahiwalay sa katawan. Pero tumawa lang si Tatay Sadul. Hinawi si Chris at nagudyat sa may hawak ng baril. Naituloy ang pagpapaputok sa kanya. Pumapalag pa si Chris dahil sa sobrang pag-aalala. Tinitigan siya sa mata ng ama at wala nang nagawa ang binata. Sige, lapitan mo pa. Nang malaman natin kung gaano kalakas ang bala pag tumama. Wika ni Tatay Sadul. Unang kalabit. Pumutok ang baril at napapikit ng mata si Chris. Dahil kitang-kita niya ang pagkayanig ng katawan ng ama. Maraming lumapit sa pag-aalalang baka namatay ito. Ngunit ngumiti lamang si Tatay Sadul. Naghubad pa ng damit. Ganun na lamang ang pagkamangha ng lahat nang makitang namula lamang ang tama ng baril sa kaliwang bahagi ng dibdib. Walang kahit anong sugat. Panta lamang na mukhang kagat ng surot. Ano ba kasing dasal ang kinarga mo sa gamit mo, Sadul? Napakalakas eh. Sana naman, mabahagian mo naman kami ng kaalaman mo. Wika ng kumpare ni Tatay Sadul. Akin na lang yon. Walang dasal kundi paniniwala at tiwala lang sa gamit. Kayo naman, salitan tayo ng subok. Naku, wag na. Tapos na ang pangingilabot ko sa'yo. Parang hindi ako tatagal kung susubukan ko eh. Nabahag ang gamit ko dahil sa lakas mo. Baka kapag ikaw yung nagpaputok, mapatay mo pa kami. Kayo talaga. Wala to. Kamusta naman? Malapit na ang mahal na araw ah. Sino ba ang may plano diyang magbukid? Isasama ko itong anak ko ng magkatangan naman. Malay mo, may makuha din siyang malakas na tangan. Pag-uusap ng magkumpare. Hanggang sa lumipas ang ilang araw. Naghanda na si Tatay Sadul sa pag-alis papunta sa bukid. Sa pagkakataong yon, ganun na lamang ang pagnanais ni Chris na magkagamit. Dahil na rin sa mga nakitang katangian ng ama. Napatanong pa ito kung aling araw ba nagpapakita ang babaeng misteryoso sa bukid. Ang sabi naman ng ama, tuwing pagkabuhay ni Jesus. Gusto mo bang sumama? Doon ka sumama sa mga pinsan ko. Doon sa lugar na yon laging namamataan ng babae. Magkakarga lang kasi ako. Wika ni Tatay Sadul. Atay, kunwari nagpakita na yung babae sa akin. Ibig po bang sabihin nagkalat na kagad yung mga mutya? Makikita ko ba kagad yun, Tay? Tanong ng binata. Hay,
Hindi mo makikita kapag hindi ka maghahanap at tatayo ka lang. Ganito, kung sakaling sumabog muli ang pagpapakita ng babae, maghanap ka ng mga bagay na bago sa mga paningin mo. Kung kakaiba man sa'yo at mainit sa kamay mo, kunin mo lahat ng makukuha mo at dito na natin sa bahay kikilatisin. Ang mahirap, may mga kakaiba pero hindi mutya. Kaya dapat ikaw mismo ang kumilatis. Madali lang naman. Langis lang at asin ang gagamitin. Makikita mo kagad ang resulta. Tugon ni Tatay Sadul. Oh, langis? Bakit po si Tiyo? Suka yung ginagamit. Marami nga siyang napatunayan eh. Bumubula pa yun kapag may bisa. Wika ng binata. Natawa naman ang tatay ni Chris ng mga sandaling yon. Ayon dito, hindi siya sigurado sa suka. Dahil lahat ng bagay na marumi, bumubula kapag nilalagyan ng suka. Isa itong klase ng asido. Kaya nagkakaroon ng reaksyon. Napagkakamalang pang may bisa pero wala naman. Katulad na lamang nung kumpare na bumaril sa kanya noong subukan. Pupunahin sana ng ama kung anong pangontra ang suot dahil mukhang walang bisa. Kaya naman kampante ang tatay niya na mananaig siya sa subok dahil walang patama ang karga ng suot ng kumpare. Ipinagmamayabang ang mutya ng doldol na kesyo malakas pag sinabay sa anumang sandata. Alam mo ba kung anong kilatis ginamit doon? Suka? Sus! O sige, tayo na lang ang magkasama pupunta sa bukid. Kakargahan ko ng maaga ang gamit ko. Pagkatapos nun, maghanap na tayo ng mutya para sa'yo. Dagdag ni Tatay Sadul. Hindi na nagsalita pa si Chris. Pagsapit ng mismong mahal na araw, umalis ang ama ng binata. Nagbilin itong uuwi ng gabi. Ngunit mag-aalas 6 na. Wala pa rin ito sa tahanan. Kaya naman sobra ang pag-aalala ng binata. Pati na din ang ina na nagngangalang Lisa. Kaya pinuntahan na lamang ito ng kuya niyang si Ariel. Dali-dali itong pumunta sa bukid at pagbalik, nagulat ang mag-ina nang makita. Nagamit lamang ang nadala at hindi kasama ang padre de pamilya. Akala pa ni Ariel, baka nasa labas lamang ang tatay. Lumipas pa ang ilang oras. Hindi pa rin ito nagpakita. Kaya umuwi na lamang ang kapatid. Dala ang mga mutya ng ama. Umiiyak na si Nanay Lisa na mga sandaling yun. Maging ang maliliit na kapatid ni Chris ay hindi maawat sa pag-iyak. Labis ang pag-aalala ni Chris. Tumatakbo sa isip ng binata na baka napatay na ang ama. Napagkadiskitahan habang wala ang gamit sa katawan. Sumang-ayon ang mga kamag-anak. Marami ang naging komento na kesyo kapag suot ang tangan. Walang magtatangka at hindi magagalaw si Tatay Sadul. Ito naman ang nagpabigat sa tensyon ng kanilang pamilya. Iniisip na ng lahat na may nangyari ngang masama kay Tatay Sadul. Hindi na mapakali si Nanay Lisa. Gusto na nitong suyurin ang bukid kahit may dinadaing pangsakit sa katawan. Nang mga sandaling yun, bukas na ang pagkabuhay ni Jesus. Dapat matutuloy ito pero natigil nang naging sakuna. Kinagabihan, nangurso si Chris na magpunta sa bukid upang hanapin ang ama. Ang mabuti pa, balikan mo sa yungib. Ikaw kaya ang humanap at baka makita mo. Dalhin mo lang yung mga tangan ni tatay nang may pangproteksyon ka. Wika ni Kuya Ariel.
Ano? Talaga ba? Teka, bakit parang hindi ka naman nag-aalala? Tanong ni Chris. Basta, nanaginip ako kagabi. Ikaw lang ang makakakita kay tatay. Dagdag ni Ariel. Inabot ng kapatid ang mga tangan. Ngunit isa lamang ang pinili ng binata. Ito yung mutya sa ulo ng paniki. Matapos yon, walang sabi-sabing tumalikod si Chris at tumalis. Narinig pa ni Chris ang pagsigaw ng mga nakababatang kapatid. Maging ang ina ay sumunod pa sa binata. Kaso mas binilisan ni Chris ang paglalakad hanggang sa tuluyang makalayo. Hating gabi na nang nakarating si Chris sa isa sa matayog na bukid ng Anawan. Ilang distansya sa maliit na nayon na ngayon ay barangay na. May nakita si Chris na papunta din sa bukid. Tahimik lamang ang mga tao. Tila magkakarga din ang mga ito sa nasabing bukid. Malakas ang hatak ng presensya ng kalikasan sa lugar. Kaya dito madalas nagpupunta ang may karunungan. Sa tuktok ito ng bundok, kung saan namamataan ang napakagandang babae. Hanggang sa pagtangulang ang nagiging bati ng mga tao. O kung minsan ay gumagawa ng kakaibang tunog bilang pagbati. Teka, sino kaya ang mga to? Di bali na nga. Magkakaroon din ako ng pagkakataong makausap sila. Tatanong ko na rin kung nakita ba nila si tatay. Wika ni Chris sa sarili. Hanggang sa pasimple itong lumapit. Itinanong kung may kakilala ba silang sadul. Tumugon naman ang mga ito. Kilala at nakasabay nila 2 araw lang ang nakalilipas. Bakit naman? Kaano-ano mo ba si Sadol? Tanong ng lalaki. Tatay ko po. Hindi po bumabalik mula nun eh. Kaya po hinahanap ko na. Tugon ni Chris. Dako, di ba naroon siya sa iyong ungib? Teka, hindi mo ba tama? Baka naman dumiretso na sa tuktok. Muling wika ng tao. Ewan ko, naiwan nga yung gamit niya sa yungib eh. Kinuha ng kapatid ko at hanggang ngayon, hindi pa rin umuwi. Tugon ni Chris. Naku, baka may nangyari. Hindi ba may nakasabayan tayo mga hindi kilala? Papunta doon sa yungib eh. Teka, diretsuhin mo lang ang daanang to. Sa unahan nun, may talon na maliit at sa likod naman yung yungib. Sabat pa ng isang tao. Kinakabahan na si Chris na mga sandaling yon nang marinig na may kasabay ito. Kaya nagmamadali niyang pinuntahan ang lugar. Iniwan niya sa daan ang mga kasama hanggang sa makarating sa talon. Hinanap niya ang yungib at nakita. Nasa ilalim lang pala ito ng talon. Gamit ang flashlight, tinignan niya ito mula sa malayo. Nakakakilabot. Pakiramdam ni Chris ay may humihila sa kanya. Yung korte pa ng yungib ay malabahay ng engkanto. Nakita niya ang mga bakas ng nakatirik na kandila. Naisip pa ng binata na baka dito nagkarga ang ama. Hindi niya natagalan ang lugar. Kaya umalis kagad ang binata. Pagkatapos matignan ang lahat ng sulok. Hanggang sa umakyat na siya sa pangpang at doon sa patagan. May nakita si Chris. Mabilis nagsusulputan sa kakahuyan. Mukha itong aninong naghahabulan sabay tago sa puno. Kinikilabutan si Chris. Pero nilabanan niya ang takot. Sinuot niya ang mutya ng ulo ng panike. At unti-unting lumapit sa kakahuyan.
Tinitigan niya ang bahagi kung saan nagpunta ang isa sa mga nakita. Dahan-dahan niyang inangat ang leeg. Inilawan ang likod ng puno. Hanggang sa bumungad sa kanya ang ubod ng pangit na nilalang. Purong itim. Mula mata hanggang sa katawan pero korteng tao. Bigla na lamang itong sumunggab. Mabuti na lamang ay nakadapa kagad ang binata. Inilawan pa niya ang bahagi kung nasaan ang nilalang. At nakita na mabilis itong sumuong sa damuhan. Hindi nakagalaw si Chris. Ilang sandali pa ay nakarinig ito ng boses ng babae na tila dumuduyan sa daloy ng hangin. Para itong nasa gilid lamang ng tenga ni Chris na nagsasalita. Ilang sandali pa. Bumalik ang binata sa paghahanap. Laking gulat niya na may nakaharang sa daan na ubod ng gandang babae. Nakasaya ito. May tsaleko pang nakadoble at nakababa ang belo sa leeg. Itinutok niya ang liwanag ng flashlight. Nakita niyang nakangiti yung babae. Hanggang sa nagsalita ito. Kaboses nung narinig niya kanina. Natanong nito ang binata kung ano ang hinahanap sa lugar. Hindi kagad nakapagsalita si Chris. Nakatitig lamang sa babae. Binaba na ang ilaw. Umakbang ito palapit sa kanya kaya naman. Teka, sino ka ba? Bakit narito ka din? Tanong ni Chris. Taga dito ako. Ang pangalan ko ay Areya. Ano bang problema mo, binata? Naghahanap ka rin siguro ng mutya ng kalikasan, ano? Tanong nito sa kanya. Tumugon si Chris ng hindi. Hinahanap lamang niya ang tatay na nawawala. Kilala mo ba ang tatay ko? Sadul nga pala yung pangalan niya. 2 araw na siyang nawawala eh. Dagdag pa ng binata. Nang makalapit ang babae sa kanya, bigla na lang siya nitong hinawakan sa kamay. Kaya nagulat si Chris at napaatras. Huwag kang matakot, kaibigan. Ang tatay mo ba ang hinahanap mo? Buhay pa siya. Kaya huwag ka nang malungkot. Muling wika ng babae. Tumalikod na ito at habang papalayo, pinag-ingat nito ang binata. Parang panaginip lamang ngunit magpaganon pa man. Nabuhayan ng loob si Chris. Buhay ang tatay ngunit ang problema. Saan naman niya ito matatagpuan? Hindi naman niya natanong kung nasaan ito. Inabot na ng umaga si Chris sa kakalibot sa lugar. Hanggang sa may nakasalubong siyang mga tao. 4 sa pagkabilang ni Chris. 1 babae. At 3 lalaki na may edad na. Nagtanong pa ito sa kanya kung nagpakita na ba ang diwata sa lugar. Umiling lamang si Chris at sinabi, tatay lamang niya ang hinahanap at hindi ang diwata. Pero may nagpakita sa kanya kagabi. Pero meron po ako nakitang babae. Maganda eh. Pagkatapos po naming mag-usap, umalis din kagad. Wika ni Chris. Alam mo ba kung saan nakatira? Tinuro ba niya? Tugon ng isa sa matandang lalaki. Ang sabi po niya, dito lang daw po siya nakatira sa gubat eh. Hindi ko naman po masyado pang tinanong. Tugon ng binata. Anong sabi mo? Saan mo siya nakita? Muling tanong ng matandang lalaki. Tinuro ni Chris ang direksyon. At gano'n na lamang ang pagtataka ng binata.
Nang mabilis na tumakbo ang mga tao papunta sa tinuro niyang lugar, nanlaki ang mga mata ni Chris. Kaagad naisip na yung nakita niya kagabi. Ito yung napapabalitang diwata. Natanong pa niya ang sarili. Papaano nga ba nagkaroon ng babae sa sobrang sukal na lugar? Ni bahay ay wala kang makikita. At sinabi ng babae na dito siya nakatira. Imposible ding mambubukid. Dahil maayos ang pananamit nito na tila anak na mayaman. Sumunod lamang si Chris. Naabutan ang 4 na nakasalubong at may iba pa palang gumagala sa lugar. Itinuro pa si Chris ng iilan at sinabing siya ang nakakita. Hindi mo man lang hiniling na biyayaan ka na malakas na mutya. Sayang naman. Ano bang alam ko dyan? Wala nga akong oras sa mga ganyan ngayon eh. Ilang araw nang nawawala ang tatay ko. Wika ng binata. Hanggang sa narinig niya muli yung boses ng babae. Nilingon ni Chris kung nasaan ito. Nakita niya ang isang matanda na may kinakalkal sa puno, habang nakatitig sa kanya at nakangiti. Napakunot naman ang mukha ni Chris. Iniisip na baka isa lamang ito sa mga naghahanap ng mutya sa lugar. Ngunit kinawayan siya ng matanda at bigla na lamang nawala. Kinipat pa ni Chris ang mga mata, ngunit wala na talaga. Kaya lumapit siya doon sa lugar kung saan naroon ang matanda. Hanggang sa nakita niya ang isang bagay na nakapatong sa bato. Isang bilog, malakristal na kulay pula. Dinampot ito ng binata at kagad nilagay sa bulsa. Maya-maya lang, narinig niya muli yung boses ng babae. Sinabing umuwi na si Chris. Ingatan lamang ang gamit. Hindi alam ng binata ang gagawin ng mga oras na yon. Nagtataka ito kung tama ba ang nangyayari sa kanya. Iniisip lamang ni Chris na baka nananaginip lamang siya. Hanggang sa napagpasyahan ng binata na umuwi na lamang ng tahanan nang maalala ang sinabi ng tatay tungkol sa pagtitiwala sa gamit. Maniwala man kayo sa hindi. Pagkarating pa lamang ni Chris ng tahanan, halos himatayin ito nang makita ang ama. Nasa bakuran, nakabungad sa kanya at nagkakape. O ano anak, nakuha mo ba? Huwag mo nang itago. Alam kong nakuha mo. Bungad ni Tatay Sadul. Tay, ikaw po yung hinahanap ko eh. Tapos ang sasabihin mo nakuha ko. Hindi mo po ba alam na nagkakagulo kami dito? Pati na nga yung mga kapitbahay natin eh. Tugon ni Chris. Nagpaliwanag naman ang ama. Kinasundo niya ang panganay na si Ariel na sabihing wala na talaga siya. Ipinadala lamang ang mga gamit upang mapagkamalang naiwan lamang sa lugar. Nagpakita sa kanya ang diwata. At ito ang unang pagkakataong nasilayan niya ang napakagandang babae. Nagkataon pa kung saan nagkakarga siya sa gamit. Humiling si Tatay Sadul ng gamit para ibigay sa anak na si Chris. Ngunit tumanggi ang diwata. Susukatin muna ito kung katulad ba ng ama. Mapagkakatiwalaan at karapat-dapat. Pasensya ka na anak. Hindi ako sigurado kung pupunta ka. Kaya nag-isip ako ng paraan. Ikaw lang dapat at walang kasama. Nakuha mo ba ang binigay niya? Muling tanong ni Tatay Sadul. Nagalit pa noon si Chris. Ngunit naisip niya na wala din naman siyang magagawa. Lumapit pa si Kuya Ariel at sinabi na pagalitan siya ng nanay dahil sa kagagawa ng ama.
Ito lang po yung nakuha ko tayo. Hindi ko alam kung ano ba yan. Wika ni Chris. Sabay pakita sa pulang bilog na bagay. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Sadul. At sinabing mutya din ng paniki ang nakuha ni Chris. Dagdag pa ni Tatay Sadul. Naisip ng diwata na pagkalooban ang binata ng kaparehang gamit. Malakas ang kombinasyon sa ulo ng paniki na may 3 mata. Ibinigay kay Chris ang isang mata nito. Nasubok naman ng binata ang gamit. Mabisa ito. Lalo na nang itanim niya ang mutya sa bungo ng paniki ng ama. Nakakakilabot ang pakiramdam. Namamanhid ang katawan ni Chris. Napakalakas din ng pandinig. Itinago naman ito ni Tatay Sadul. Pati na ni Chris ang patungkol dito. Dahil baka hindi pa handa si Chris sa gamit. Nakatuon pa ito sa pag-aaral at ang mas mahirap. Baka kunin ito sa kanya kapag may nakaalam. Tahimik na sinusubok ni Tatay Sadul ang binata sa pamamagitan ng pagmamanipula upang pumunta ang anak sa yungib. Hindi inaasahan ni Chris na mabibiyayaan din ito dahil hindi siya katulad ng iba. Kung tutusin, bakit kaya sa kanila nagpakita ang diwata? Marahil, may naramdaman itong kabutihan kay Tatay Sadul. O hindi kaya naman, nakatakda ng mabigyan si Chris ng gamit. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang CJ. Walang eksaktong taon. Mindanao. Nang mga panahong ito, masayang nagsasama ang bagong mag-asawa na si CJ at Julian. Tanging panghuhuli at pagbebenta ng ibon ang kabuhayan ni CJ. Hindi pa ito pinagbabawal na mga sandaling yon. Mahal, ayos lang ba sa'yo na dumito muna tayo kila Tiyo? Habang ginagawa yung bahay natin sa kabilang baryo? Tanong ni CJ. Oo naman, mahal. Kahit saan pa tayo tumira, basta magkasama tayo, ayos lang sa akin. Ayos lang kaya sa tsuhin mo na dito muna tayo? Nakakahiya naman eh. Pugo ni Julian. Ay naku mahal, wala yun. Hayaan mo, kapag nakaluwag tayo, babawi naman tayo kay Tiyo eh. Wala namang kaso sa kanya kung nandito tayo. At isa pa, tumanda ng binata si Tiyo eh. Palagi namang wala dito sa bahay. Muling wika ng binata. Kahit na. Nakakahiya pa din sa kanya. Pero ang bait ng tiyo mo, ano? Kaso, bakit ganun, mahal? Parang ang weirdo ng mga kabaryo natin. Tanong ng asawa. Ewan ko nga din eh. Minsan pa nga, kakaiba dito sa baryo. Lalo na kapag kabilugan ng buwan. Hindi naman sa tinatakot kita mahal ah. Sinasabi ko lang yung mga naranasan ko. Tugon ni CJ. Talaga? Ano bang madalas mong nararanasan dito? Naiintriga lang ko, mahal ah. Alam mo naman ako, mahilig sa mga kwentong kababalaghan. Muling tanong ng dalaga. Napangiti naman si CJ sa naging reaksyon ng asawa. Bata pa ako nun eh. Siguro mga 9 pa lang. Kumalat dito sa baryo na may aswang daw na dumudukot ng bata tuwing gabi. Kaya naman, ni isa sa amin noon, walang lumalabas pagpatak ng alas 5 ng hapon. Tugon ni CJ. Napatunayan niyo naman ba? O baka puro haka-haka lang?
Tanong ni Julian. Oo, natatandaan ko nga na may isang bata noon na nawala eh. Tapos natagpuan sa ilog na wakwak ang tiyan. Pero ang sabi sa investigasyon ng pulisya, mabagis na hayop lang ang may gawa. Minsan kasi may nahuli silang malaking lobo eh. Kaso hindi na naalis sa mga tao yung haka-haka. Kaya naman hanggang ngayon, marami pa ding nagsasabi na may aswang sa baryo. Kaso, wala pang nakakakita maliban sa mga albularyo. Tugon ni CJ. Hindi ba albularyo ang tiyo mo? Ibig sabihin, nakakita na siya. Tanong ng asawa. Ang sabi naman ni Tiyo, meron daw. Kaso hindi naman ako naniniwala. Alam mo naman ako, mahal eh. Kapag nakita ko na, tsaka lang ako maniniwala. Tugon ng binata. Napatango na lamang si Julian sa sinabi ng asawa. Nagtagal pa ang dalawa sa poder ng tiyuhin. At habang tumatagal, unti-unting nararanasan ni Julian ang kakaibang pangyayari sa baryo. Minsan itong naiwang mag-isa sa tahanan dahil kailangan ni CJ na magpunta sa gubat upang manghuli ng mga ibon na ibebenta sa bayan para pagkakitaan. Ginabi na ito sa panghuhuli ng araw na yon. Kaya naman mag-isang natulog sa kanilang tahanan si Julian. Nang mga panahong ito, nagdadalang tao si Julian sa panganay nilang anak. Habang nagsasara ng mga bintana at pintuan, napansin ni Julian na tila may nagmamasid sa kanya. Sa hindi kalayuan. Matapang si Julian. Malakas ang loob kaya kagad nitong kinuha ang sundang ng asawa. Hoy, kung sino ka man, magpakita ka sa akin. Kahit babae ako, hindi kita uurungan. Sigaw ni Julian mula sa loob ng tahanan. Kahit malakas ang loob, kinakabahan pa rin ito sa kalagayan ng anak. Wala namang lumabas. Kaya naman naisip ni Julian na baka guni-guni lamang niya ang mga nangyayari. Sinara na nito ang pintuan ng tahanan. Sabay pasok sa silid. Bago natulog, nagdasal muna si Julian at naglagay ng asin sa bawat sulok ng tahanan. Kagaya ng palaging bili ng asawa. Matapos gawin ang lahat, kaagad itong nagpahinga katabi ng sundang bilang pangproteksyon kung sakali. Nakatulog naman kaagad si Julian. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas. Naalimpungatan ito nang makarinig ng kaluskos mula sa bubungan kung saan nakahiga. Dali-daling tumayo ng walang pag-aalinlangan si Julian. Dinampot ang sundang at kaagad tinusok ang bubungan na gawa lamang sa nipa. Kinakabahan man, ngunit nilakasan na lamang ni Julian ang loob para hindi matakot. Ilang sandali pa, bigla na lamang may kumatok sa pintuan ng tahanan. Hindi pa din binitawan ni Julian ang hawak na sundang. Bago buksan ang pintuan, sumilip muna ito sa siwang upang masigurado na hindi siya mapapahamak. Dahan-dahan lamang sa pagbukas. Mabilis ang tibok ng puso ni Julian na mga sandaling yun. Alam niya na maaaring asawa niya ito o ibang nilalang ang nasa labas ng pintuan. Bago pa man makasilip sa siwang ng pintuan, nakarinig na ito ng pag-angil ng tila malaking hayop. Kinilabutan ito sa narinig at tila kakaiba ang pakiramdam. Lakas loob na sumilip ito sa siwang at nanlaki ang mga mata nang makita ang nilalang sa labas ng tahanan. May katawang tao, ngunit mahaba ang tenga. Matutulis ang ngipin
Mabalahibo ang itsura. Napaatras si Julian dahil sa takot. Lalo na't naglalaway pa ang nilalang na tila gutom na hayop. Dahil sa takot, nabitawan ni Julian ang hawak na sundang. Muling may kumatok sa pintuan at sa puntong yon, sumagot na si Julian. Tinanong kung sino ang nasa labas at kagad namang sumagot ang tao sa labas. Ako lang ito, kumpare ng asawa mo. Nakatira ako sa kabilang baryo. Napadaan lang ako dito sa bahay niyo. Para sana sabihin kay paring CJ, nadalhan niya ako ng mauhuli niyang ibon. Tugon ito. Kahit na nag-aalinlangan, muling nagtanong si Julian. Bakit ngayon ka lang nagsabi? Pwede naman na bumalik ka na lang bukas eh. Pero sige, sasabihin ko na lang din kay CJ na napadaan ka. Wika ni Julian. Sige. Salamat kung ganun ha. Teka, baka pwedeng makainom ako sandali. Tanong ng lalaki. Sasagot pa lang sana si Julian nang makarinig ito ng sigaw mula sa kapitbahay. Julian, huwag mong bubuksan ang pintuan at baka maaswang ka. Delegado! Sigaw ni Lolo Dion. Kaagad namang narinig ni Julian ang mabilis na pagtakbo ng nilalang at bigla na lamang may kumatok. Sino yan? Pwede bang bumalik ka na lang bukas? Tanong ni Julian. Mahal, ako ito. Ano bang sinasabi mo dyan? Tugon ni CJ. Kaagad namang sumilip sa siwang si Julian. Nakitang naroon nga si CJ sa labas ng pintuan. Mahal, mabuti naman at nandito ka na. Kanina pa ako kinakabahan eh. Wika ni Julian. Kaagad namang napansin ni CJ ang pamumutla ng asawa. Tagaktak din ang pawis sa noo. Kaya naman tinanong nito kung ano ang nangyari. Teka mahal, ano bang nangyari? Bakit namumutla ka at pawisan? Tanong ni CJ. Ano kasi mahal? May nagpunta kanina dito. Kumpare mo daw eh. Nung sinilip ko, aswang yun. Sigurado ko. Parang gusto niyang pumasok. Kaso ang sabi ko wala ka dito eh. Mabuti na lang sumigaw si Lolo Dion at napansin sigurong parating ka. Kaya tumakbo na palayo. Tugon ni Julian. Ano? Paano kung nilapa ka nun? Huwag ka kagad sumasagot sa ganun mahal. Baka mapahama ka lalo eh. Babala ni CJ. Napayuko na lamang si Julian sa sinabi ng asawa. Hindi ko alam ang gagawin ko eh. Tsaka kinakabahan na ako. Kaya ang ginawa ko, sinagot ko yung tanong niya. Kahit natatakot na ako. Tugon ng asawa. Kaya mo na. Sa susunod, huwag mo nang gagawin yun ha. Baka mamaya ay mapano ka pa. Wika ni CJ. Ilang sandali pa. Bigla na lamang nagsalita ang kakarating lamang na si Tio Leo. Huwag mo kasing iiwanan ang asawa mo ng gabi. Alam mo naman delikado dito sa baryo natin. Kahit kapitbahay tinatalo. Wika ni Tio Leo. Kaagad namang nagmano ang mag-asawa sa tiyuhin. Naupo naman ito sa silya. Ginabi ka na Tio. Tsaka hindi ka po nagsabi sa aking uuwi ka. Sana'y nakapagluto man lang kami ng masarap na ulam. Wika ni CJ.
Tinabihan nito ang tiyuhin. Inilapag ang hawla na may mga lamang ibon. Biglaan lang din ang pag-uwi ko. Tsaka napakadami mong huli. Abay mo kang mabisa ang tinuro ko sa'yo. Tugon ni Tio Leo habang nakangiting nakatitig sa pamangkin. Natawa naman ng bahagya si CJ. Kaagad namang nagtimpla ng kape si Julian para sa dalawa. Mabisa nga po, Tio. Ang dami kong nahuli. Ang saya nga na madami ako mabibenta. Tugon ni CJ. Napatango na lamang si Tio Leo sa pamangkin. Mabuti kung ganun. Bueno, ano bang nangyari sa asawa mo kanina? Namumutla pa at tagaktak ang pawis. Inaswang ba yan? Tanong ni Tio Leo. Opo, Tio. Mabuti na nga lang po dumating ako eh. Tsaka nakita ng kapitbahay. Ito kasing si Julian eh. Sumagot pa sa tanong. Tugon ni CJ. Kung ganun, matapang pala itong asawa mo. Kung iba yan baka nagsisigaw na yan. Wika ni Tio Leo. Hindi naman po ko ganun, Tio. Tsaka alam ko naman na hindi yun magtatangka Lalo na't malapit lang sila Lolo Dion dito sa bahay. Tsaka hawak ko din po yung sundang. Tugon ni Julian. Binigay na nito ang tinimplang kape sa dalawa at naupo sa tabi ng mag-asawa. Naku, kahit na malakas ang loob mo, mag-iingat ka pa din. Tuso ang mga aswang. Kaya huwag kang papakampante pero tama ka. Hindi naman yon makakapasok dito sa bahay dahil may mga pangontra sa kanila ang bahay na ako mismo ang gumawa. Muling wika ng tiyuhin. Matapos ang pag-uusap, natulog na ang mga ito. Hindi na din nagpaluto pa na makakain si Tio Leo. Nakatulog din kaagad matapos maubos ang kape. Kinabukasan, maagang umalis si CJ para ibenta ang mga nahuling ibon sa bayan. Muling naiwan si Julian. Mabilis namang nakauwi ng tahanan ang asawa. Mahal, bumili na ako ng makakain natin. Para naman hindi ka na magluto. Si Tio ba? Hindi pa umuwi? Tanong ni CJ. Huwag na daw natin siyang hintayin dahil hindi siya dito matutulog. Tsaka ang bilin pala ni Tio, magsara tayo ng mga bintana at pintuan na maaga. Lalo na't Martes ngayon. Tugon ni Julian. Ganun ba? Sige, kumain na tayo. Nang makapagpahinga na. Hindi na muna ako manghuhuli ngayong araw. Para naman hindi ka na mangamba. Tsaka malapit na din ang kabuanan mo, di ba? Tanong ni CJ. Mahal, kaya ko naman ang sarili ko. Tsaka hindi pa naman natutulog sila Lolo Dion. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Tugon ng dalaga. Napabuntong hininga naman si CJ sa sinabi ng asawa. Ikaw lang naman ang inaalala ko, mahal eh. Ayokong mapahamak ka ng dahil sa akin. Wika ni CJ. Huwag mo na akong intindihin, mahal. Ayos lang ako. Huwag kang mag-isip ng masama. Alam ko na hindi naman ako papabayaan ng Diyos eh. Wika ni Julian. Niyakap na lamang ni CJ ang asawa at ng araw na yon. Nanghuli pa ito ng ibon. Sinigurado naman sa kanya ng asawa na hindi siya mapapahamak. Pagkaalis nito, kaagad sinara ni Julian ang buong tahanan. Nagdasal kagaya ng nakagawian. Matapos magdasal, natulog na ito. Ngunit kagaya nung una, muling may kumaluskos sa bubungan.
Kaya namang kagad kinuha ni Julian ang sundang. Sinundot ang bubungan. Nanlaki ang mga mata ni Julian nang may tumulong dugo mula roon. Napatayo ito at napatili dahil sa sobrang takot na kagad namang narinig ni Lolo Dion. Ana, ayos ka lang ba? Teka, aswag! Mga kapitbahay! Tulong! Sigaw ni Lolo Dion. Kagad namang naalarma ang ibang mga kapitbahay. Kaya naman napalabas ang mga ito. Hinabol naman ng mga kalalakihan ang malaking aso. Kaagad namang binuksan ni Julian ang pintuan. Napayakap sa matanda. Oh, may dugo pong umagos mula sa bubungan namin. Hindi ko po alam kung saan galing. Wika ni Julian. Halos matumba pa ito sa sobrang panginginig ng tuhod. Kagad namang naglapitan ang iba pang kapitbahay para pakalmahin ang dalaga. Nang gabing yun, mabilis ding nakauwi si CJ dahil marami kagad itong nahuling ibon. Pagkarating sa tahanan, laking pasasalamat nito na marami pang gising na kapitbahay. Pero ningid pa sa kaalaman niya kung anong tunay na nangyayari. Nagtaka na lamang ito nang mapansin na tila may hinahanap ang mga ito sa masukal na bahagi ng baryo. Habang ang ilang mga kababaihan naman, pinapakalma ang asawa. Kaya namang kinutuban na ng masama si CJ. Dali-daling tumakbo papasok ng tahanan. Teka, anong nangyari? Bakit parang nagkakagulo kayo? Mahal, ayos ka lang ba? Tanong ni CJ. Kaagad nitong binitawan ang hawak at niyakap ang asawa. Ayos lang ako, mahal. Natakot lang ako dahil may dugong umagos mula sa bubungan natin. Kaya napasigaw ako. Tugon ni Julian. Sa pagkakataong yon, kalmado na si Julian at napayakap na lamang pabalik sa asawa. Kaagad namang nagsalita si Lolo Dion. Narinig ko ang sigaw ni Ann kanina. Kaya naman naalarma ako. Lumabas ako at nakita ko yung aswang sa bubungan niyo. Bigla na nga lang bumagsak sa likuran ng bahay. Tapos naging aso. Hindi naman naabutan ng mga kalalakihan. Sobrang bilis tumakbo. Pagsasalaysay ni Lolo Dion. Maraming salamat po sa tulong ha. Utang na loob ko po sa inyong mag-ina ko. Tugon ni CJ. Matapos ang araw na yon, nagpa siya ito na mas pabilisin ang paggawa ng sariling tahanan para makalipat na. Kaya makalipas ang 1 linggo, natapos din ang bahay nila CJ. Kaya kagad namang lumipat ang mag-asawa at doon na din nanganak si Julian. Babae ang naging panganay ng mag-asawa. Masaya ang mga itong namuhay sa bagong tahanan. Hanggang sa lumipas ang maraming taon, wala namang nangyaring kababalaghan sa tinitirhan nila. Payapa, tahimik at masagana ang naging pamumuhay ng dalawa. Paminsan-minsan, dinadalaw na lamang sila ni Tio Leo. Hanggang sa umidad 10 taon na ang panganay ng mag-asawa. Isang araw, nagpaalam ang bata na makikipaglaro lamang sa kapitbahay. Pinayagan naman ni Julian ang anak. O sige anak ha, basta huwag ka na magpapagabi. Wika ni Julian. Pagpatak ng 5:00 anak ha, umuwi ka na. Huwag na huwag kang pupunta doon sa kabilang baryo. Maliwanag ba? Bili ni CJ. Tumango naman ang bata. Masayang umalis ng tahanan. Samantala naglabada naman si Julian.
at umakyat ng bundok si CJ para kunin ang mga uling na ibibenta sa merkado. Makalipas ang ilang oras, natapos na sa pagsasampay si Julian. Pero wala pa ang anak. Kaya pumunta na ito sa tahanan ng kapitbahay. Ngunit pagkarating doon, kaagad sinabi ng kalaro na umuwi na ang bata. Pumunta sa kabilang baryo kasama ang ibang mga kaibigan. Binalot ng kaba ang puso ni Julian. Alam niya na delikado sa kabilang baryo dahil naroon mismo ang dating tinitirahan. Padilim na ng mga oras na yon. Kaya naman nagpatulong na si Julian na hanapin ang anak. Ngunit pagsapit ng hating gabi, hindi pa din ito nakakauwi. Pagkarating ni CJ, kaagad niyang nalaman ang nangyari. Kaya naman tumulong na ito sa paghahanap. Ngunit bigo silang matagpuan ng anak. Labis na pag-aalala ang naramdaman ni Julian. Kinakabahan ito sa biglaang pagkawala ng anak. Kaagad namang dumiretso si CJ papunta sa tahanan ng tiyuhin. Maging si Tio Leo ay nagulat sa pagkawala ng apo. Anong sabi mo? Bakit naman hinayaan niyong mawala sa paningin niyo? Hanapin na natin siya. Lalo na't hating gabi na. Napakadelikado. Wika ni Tio Leo. Kaagad kumilos ang mga ito. Hinanap ang bata. Ngunit sumapit na lamang ang 2:00 ng umaga. Hindi pa din nila nakikita ang bata. Sinisisi na ni Julian ang sarili dahil sa pagkawala ng anak. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa anak natin. Wika ni Julian. Nagdasal si Tio Leo. Humingi ito ng tulong sa mutyang tangan para mas mabilis na mahanap ang apo. Tumugon naman ang mutya. Tinuro kung nasaan ang anak ni CJ. Nang makarating sa lugar, nakita nila ang bata na walang malay. Puno ng sugat ang katawan at duguan. Kaagad itong pinulsuhan ni Tio Leo upang alamin kung buhay pa ito o hindi. May pulso pa ang apo ko. Buhatin mo siya, CJ, at gagamutin ko. Wika ni Tio Leo. Dalhin na lang natin siya sa ospital, Tio. Baka mas lalong mapahamak ang anak namin eh. Tugon ni Julian. Wala ka bang tiwala sa akin? Ako na ang bahala. Hindi ko papabayaan ang apo ko. At mas lalong hindi ko hahayaan na mawala siya sa piling natin. Muling wika ng tiyuhin habang nagbibigkas ng orasyon. Hindi na nagsalita pa si Julian. Sumunod na lamang sa dalawa. Pagkarating sa tahanan ni Tio Leo, kaagad nitong ginamot ang apo. Pinunasan ang mga sugat ng bata. Nag-usal ng orasyon hanggang sa tinapalan ng mga halamang gamot ang sugat ng apo. Gumising naman ang bata. Ngunit tulala lamang ito kaya hindi na muna nila kinausap. Matapos ang araw na yon, naging tahimik na ang bata. Kaya naman naging palaisipan sa mga magulang kung ano ang nangyari. Hindi naman huminto si Tio Leo na matukoy kung ano at sino ang gumawa nito sa apo. Makalipas ang ilang linggo, natukoy na ni Tio Leo kung ano ang nangyari sa apo at kung sino ang may sala. Dali-dali nitong pinuntahan ang mag-asawa para ibahagi ang nalaman. O Tio, napadalaw po kayo ah. May sasabihin po ba kayo? Tanong ni CJ. Kamusta na ang apo ko? Ayos na ba ang mga sugat niya? Tugon ni Tio Leo.
Magaling naman po ang mga sugat niya kaso tahimik pa din tiyo eh. Hindi pa din sinasabi kung ano ang nangyari at kung sino may gawa sa kanya ng bagay na yun. Wika ni CJ. Hindi mo na kailangang tanungin ang apo ko. Alam ko na. Aswang ang may gawa sa kanya ng pangyayaring yun. Kaya mas mabuting balikan ang lapastangan na yun. Tugon ni Tio Leo. Aswang? Paano mo naman po nalaman, Tio? Tsaka sino po? Tanong ni CJ. Si Yong, ang may gawa nun sa anak niyo. Siya din ang aswang na gumagambala noon sa asawa mo. Noong buntis pa si Julian. Tugon ng tiyuhin. Nanlaki naman ang mga mata ni CJ sa sinabi nito. Jong, yung nagsabi na kumpare ko daw, bakit naman niya gagawin ang bagay na yun? Muling tanong ni CJ. Yun din ang hindi ko alam. Mas mabuti pa. Sa kanya na mismo natin alamin. Tugon ni Tio Leo. Sumang-ayon na lamang si CJ. Sumama ito sa tiyuhin na puntahan ang tahanan ni Jong. Ngunit wala namang tao sa bahay nito. Langyang aswang yun ah. Nalamang kagad na tinutugis natin siya. Nakatakas kagad. Wika ni CJ. Huwag kang mag-alala. Kahit saan pa siya magpunta, matutukoy ko din yun kagad. Tugon ng tiyuhin. Kagad itong nag-usal ng orasyon. Humingi ng tulong sa mutya ng makiling. Bumulong naman sa kanya ang gabay. Natukoy ni Tio Leo ang kinaroroonan ng aswang. Kaya naman, dali-daling pumunta ang magtiyuhin sa lugar. Pagkarating doon, sinalubong sila ni Jong. May peklat sa mukha na sobrang lalim. Nanlilisik ang mga mata sa galit. Ano bang problema mo? Bakit mo ginawa yun sa anak ko? Tanong ni CJ. Nang dahil sa asawa mo, hindi ko na nagawa pang makapag-asawa, magkapamilya at makalabas ng bahay. Dahil dito sa malaking peklat na ginawa niya. Tugon ni Jong. Nagulat naman ang magtiyuhin sa sinabi ng aswang. Ano bang kinalaman ng asawa ko dyan sa peklat mo? Muling tanong ni CJ. Siya ang may gawa nito. Dinusok niya yung mukha ko eh. Pinagsigawan niya pa sa buong baryo. Kaya naman, hindi ko na nagawa pang lumabas. Tugon ng aswang. Sira ulo ka pala eh. Kung hindi mo inaswang ang asawa ng pamangking ko, di sana, hindi yan nangyari sa'yo. Walang hiya ka. Wika ni Leo. Nagalit naman lalo ang aswang. Bigla na lamang nagpalit ng anyo. Isa itong kalahating tao at kalahating ibon. Mabilis na kumilos ang aswang at sinunggaban si CJ. Hindi kagad ito nakailag at nasugatan ang mukha ng matalas na kuko. Kulang pa ang ginawa ko sa anak niyo. Dapat nga pinatay ko na eh. Pero mukhang may proteksyon ng batang yon. Kaya hindi ako nagdagumpay. Wika ni Jong. Nag-usal ng dasal si Tio Leo. Humingi ng tulong sa mutya na makiling. Mutya ng makiling, dinggin mo ako. Bigyan mo ko ng lakas para kabutihan ang manaig. Usal ni Tio Leo. Mabilis itong kumilos. Sinuntok sa mukha si Jong. Tumilapon naman ang aswang sa lakas ni Tio Leo. Kagad naman itong tumayo at gumanti ng pag-atake. Hindi na nagsayang pa ng oras si CJ.
Dinampot nito ang matulis na kawayan na nasa lupa. Dali-dali itong binato kay Jong. Ngunit naiwasan naman yon ng aswang. Ano? Yan lang ba ang kaya nyo? Lalo ka na inutil. Hayaan mo. Papatayin kita. Para hindi ka na mapahiya. Pagmamayabang ng aswang. Walang sabi-sabi. Sinugod nito si CJ. Iniangat at inihagis. Mabuti na lamang tumama lang yun sa puno kaya hindi naging malubha ang sinapit. Masyado kang mayabang. Marami ka nang nasaktan. Kaya naman, ipapadanas ko sa iyo ang sakit na ginawa mo sa kapwa mo. Sigaw ni Tio Leo. Galit na galit ang mukha nito. Sinipa niya ito paitaas, sabay suntok sa aswang. Hindi pa ito nakontento. Dali-daling dinampot ang matulis na kawayan. Dinasalan at tinarak sa mismong puso ng aswang. Hindi na nakapalagpas si Jong. Napasuka ito ng dugo at bumalik sa dating anyo. Gayunpaman, kahit sugatan na ay nagawa pa rin itong masugatan si Tio Leo sa tagiliran. Sa sobrang galit ng Chewin, gamit ang punyal sa tagiliran, pinutol nito ang ulo ni Jong sa harapan mismo ni CJ. Nagtalsikan ang dugo mula sa pinugot na ulo. Nakaramdam naman ng takot si CJ sa ginawa ng Chewin. Tio, baka naman po mas mapahamak tayo dahil sa ginawa mo. Wika ni CJ. Anong gusto mo? Hayaan ko na lang siya na mabuhay. Kung hindi ko gagawin yan, malamang tayo ngayon ang nasa kalagayan niya. Tugon ni Tio Leo. Ano pong gagawin natin ngayon, Tio? Tanong ni CJ. Alam ko na ang gagawin, kaya kumalma ka lang. Masanay ka na sa mga ganito. Walang ya naman eh. Masyado kang kabado. Tugon ni Tio Leo. Dali-dali nitong sinunog ang bangkay ng aswang at umalis ang mga ito sa lugar na yon. Mula ng araw na yon, natahimik na ang buhay ng mag-asawa. At kalaunan, lumipat ang pamilya sa Maynila upang doon ipagpatuloy ang pakikipagsapalaran sa buhay. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito kagaya ng palagi kong napapakinggan sa mga magulang. Saktan mo na ako, pero wag ang anak ko. Dahil para sa kanila, mas doble ang sakit na makitang nasasaktan ng anak. Katulad ng ating kwento, hindi mapapatawad ni CJ ang ginawa ng aswang sa anak at tuluyan itong napatay. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.